Would you like to proceed that way? Ikwento nyo muna, magbigay muna kayo ng statements ninyo kung ano yung nangyari. Kasi napakarami nating mga kababayan nandun na, may marami pang galing sa Mindanao. Gusto namin malaman yung katotohanan from the conveners themselves. Yun. To clarify po kung ano yung nangyari, since March ay nag-umpisa na po kami na magplano at maghanap ng venue para sa Maisog Rally or Defend the Flag Peace Rally dito po sa Central Luzon. Ang una po naming nakitang venue dahil historical significance ay ang Malolos City. Dahil dito po unang itinatag ang unang republika at ang pagbuo ng konstitusyon ng Pilipinas. Kaya nagsikap po kami makipag-ugnayan sa local government unit, city government of Malolos. Ganon din naman nakipag-coordinate po kami sa provincial capital para hiramin ang public place kagaya po ng Bulacan Sports Complex at ang Malolos City Convention Center. So, batay po sa Batas Pambansa 880 ay sinunod natin yung ano yung mga proseso, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Binalangkas po namin ng maayos, gabay ang aming mga lead convener para hindi po kami magkaroon ng lapses. So, sinubukan po namin na magpa-schedule. Una po kami nagpa-schedule sa sports complex. Kala namin okay na. Pero nung naipencil na po, ilang araw lang binawi na ulit. Ganon din naman yung nangyari sa Malolos City. Mas marami pong beses kami nagpabalik-balik kasi ang setup, ibibigay sa amin yung schedule, bukas, iba na naman. Hanggang sa magkaroon ng mga conflict, umabot po kami ng April, wala pa rin na ibibigay na malinaw na schedule. So muli po binalikan namin yung Batas Pambansa 880 kung saan ang pagbibigay ng permit at hindi pagbibigay ng permit ay naging malinaw. Nakalagay po sa Section 4, kapag private property, hindi na po kailangan kumuha ng permit. Yun po yung malinaw sa Batas Pambansa 880. Kaya naman, una po kami nag-attempt ulit na manghiram ng isang industrial park, isang venue na private. Muli po ay nakipag-coordinate kami sa local government dahil ang nakalagay po doon, wala mang permit pero kailangan i-coordinate, ipaalam sa local government unit para ang seguridad at ang kaayusan ay masigurado po natin. So, ang nangyari, umokay, nakipag-coordinate po ulit kami sa even sa Provincial Police Office ng Bulacan dahil nga po dumadaan tayo sa tamang proseso. But it so happened, after 4 days, binawi yung approval ng unang industrial park na hiniram namin dahil ang nagpasya daw po ay ang board. So, hinayaan na lang po namin. Afterwards, nakakakita po kami ng bagong venue, isang maluwang na open field na again, private. At ito nga po yung Bustos, Bulacan. Doon po sa Bustos, Bulacan, direkta po naming nakausap yung relative or yung authorized representative nung may-ari. Kasi yung may-ari po mismo ay hindi na nakakaharap dahil gawa ng health conditions. So yung pong kausap namin ay siya mismo yung aming hinilingan sa pamamagitan po ng isang kasulatan na tinatawag naming Authority to Use the Property. So pinirmahan po namin parehas yun. Tanda na kaming dalawa ay nagkasundo na pwede naming magamit yung lugar. So after po nun, dahil okay na, nakipag-coordinate na kami sa LGU dahil kailangan daw po na ipagpaalam. So nagpadala po kami ng sulat. Okay naman, wala naman pong comment ang local government dahil sabi nga nila, i-implement lang naman, walang problema. So, nagulat kami, meron pong pumunta doon sa bahay nung kinausap namin.
unidentified na 3 lalaki, naka-jacket, at hindi po pinakita yung ID. Sakay ng 2 SUV, at maliwanag yung sinabi po dun sa may-ari na wag nang ituloy ang Maisog Rally sa Bulacan. Kung gusto nyo sa ibang lugar. Baka magaya kayo sa governor ng Davao del Norte at mayor ng Cebu City. Baka masuspindi ang governor ninyo at ang mayor ninyo. So siguro po, dahil nga private individual, natatakot siya na sa kanya ibaling yung sisi kung sakali pong mapag-initan ang LGU, binawi po niya ulit yung pagpapahiram. So ang ginawa po namin nung gabi din na yon, pinuntahan namin siya, pinakita po namin yung Batas Pambansa 880. Pinakita po namin yung mga memorandum circular galing sa DILG at yung mga decision, Supreme Court decision kung saan pinaliwanag namin, ito na po, may batayan na kapag private property, hindi kailangan ng permiso, ng permit. Hindi na kailangan mag-apply ng permit. Lumipas po yung mga araw, umokay naman, smooth sailing naman. Nagkaroon na rin ulit kami ng kasunduan na para ang mananagot ay ang organizer, pumirma ulit kami ng kasunduan. Doon sa kasunduan na yon ay lumalabas na siya ay rental na para mas maging binding yung usapan. So ibig sabihin, pumalog ulit kami sa kasunduang malinaw between 2 different parties. Individual parties. Intelligent parties po na hindi na kailangan ng permiso ng local government unit. So nagkasundo po kami doon. Hanggang sa dumating na naman yung time, tumatawag na naman itong may-ari po at sinasabi may tumawag daw sa kanya. Hinaharas siya na yung property na nila ang pagbabalingan. Yun po yung nangamba na naman siya. So ang sa amin, wala tayong dapat pangamba. Yun yung lagi nang pinapaliwanag sa kanya. Pero pilit niyang ini-insist na mayroong nasa likod ng mga paghihigpit, ng mga pananakot, ng mga panghaharas sa kanila. Kaya ang ginawa po natin, pakipag-ugnayan ulit tayo sa LGU. Nilinaw natin na wala na pong dapat i-atras. Kaya dapat natin ituloy yung peace rally na ito. So nagpatuloy po tayo hanggang sa dumating ang April 28, ngayon nga po yun. Ay bago mag-April 27, kahapon, April 27, nagulat po kami yung buong paligid ng property ay mayroong 10 tarpaulin na nakalagay private property, bawal gamitin. At may nakalagay pong pangalan doon na attorney. So nagtataka kami bakit biglang mayroong ganong announcement na tarpaulin na meron po kaming existing na kasunduan. So ang iniisip namin, bakit paiba-iba? Nalaman namin, kinagabihan ng April 27, may pumunta na mga pulis para papirmahin yung may-ari. Written, ano na siya, typewritten na siya, or ibig sabihin, gawa na siya, ready-made na siya, na pirmahan yon na hindi siya pumapayag. So, on that part, parang medyo nakakaramdam na talaga kami na may pressure, meron ng pagkilos na hindi naaayon sa batas. So, umaga po kanina, nag-uumpisa na kaming mag-set up ng stage. Inaayos na rin po ng SMNI yung kanilang mga equipments. Bigla po dumating ngayon itong attorney Jose Cruz na kung ipagtabuyan po kami doon sa lugar ay nakita naman po sa social media kanina how he treated everybody in the, on the field, na in-expect namin as a lawyer ay magkakaroon ng maayos na pakikipag-usap. Sinabi namin, intayin lang po yung lawyer na kasama natin, pero hindi na po naintay at gusto po paalisin agad kami dun sa property. So sinunod naman po natin dahil ayaw nga natin ng gulo.
Ayaw natin na sa atin magsimula yung mag-trigger yung commotion. Kaya sinunod po na, nandun po si Bishop kanina, kami po, hanggang sa inintay po namin yung time na mapapayag. Pero up to the last minute, nagulat kami. Mismo siya pa yung nagsabi, yung client niya, gusto nyo i-demanda nyo na ng breach of contract. So meaning to say, siya mismo alam niya na yung client niya ay mayroong nilabag na kasunduan. So on that part, dapat siguro beforehand na pumaloob yung lawyer, sana nakipag-usap din muna sa conveners para hindi nagkaroon ng commotion kanina doon na parang basta ka nagtataboy. Ang mga kapulisan, naintindihan po natin sila kasi wala naman po silang power na basta mag-eject doon, not unless merong court order. Pero ang ginamit lang pong basis ay yung letter na complaint na ibinigay sa PNP, kung saan meron din pong discrepancy. Ikukwento po mamaya ng kasama kong organizer para mas maintindihan po natin yung naging pag-uusap, yung kasunduan. So ganun po, hanggang sa ma-cancel na nga yung event. Kaya nakakalungkot po dahil lahat po tayo gumastos na ng ating airfare sa sarili nating bulsa. Voluntaryo tayong nagsikap na magsama-sama para manindigan para sa bayan. Pero all of a sudden, dahil lang sa pag-abuso sa kapangyarihan, sa panggigipit, sa pangaharas, nawala po yung dignidad bilang isang pinuno ng bayan. Kaya ang sa amin po, kailangan natin ng hustisya. Kailangan nating ipakita sa taong bayan na nasa na yung pinuno, mga namumunong may political will, yung tumitingin sa batas. Yun po yung inaasahan natin. So on that part ay hinihikayat po namin, hinihiling namin sa inyo, buksan po natin yung kaisipan natin. Are we on the right track? Nasa tamang pamamahala pa ba tayo? Kasi kung ganun po yung nangyayari, what more yung mga nasa laylayan? Kung paano tayo sinisiil? Bakit po nadadamay yung magandang layunin na pinagsisigawan po natin sa punto ito? Kaya sana po sa lahat ng Pilipino, maging open-minded po. Buksan na natin yung kaisipan natin. Masyado nang iba yung sistema, yung daloy na sistema nakikita po natin. Yun lang po. Idagdag ko lang po, bago po yung pangyayari na yan na talagang pagtataboy sa atin, noong April 26, nagpunta po kami sa munisipyo ng Bustos para po muli humiling sana na tayo po ay bigyan ng permit para po maidaos po natin ang ating pagtitipon dapat kanina ng matiwasay. So, dahil alam naman po namin na talagang kami ay hindi mapagbibigyan sa naturang permit dahil nga po meron ng pressure, nagpa-receive na lang po kami sa kanila ng mga karagdagang dokumento na kung saan magpapatibay at magpapatunay na ang may-ari talaga pong sumasang-ayon na gamitin po ang kanyang pasilidad para nga po sa pagdaraos ng rally natin dapat kanina. At nagpa-receive po tayo ng authority to use property. During the time na nagpunta po kami doon, siguro binubuo po kami ng mga 8 o 7 katao. Kasama din po ang SMNI, representante ng SMNI. At sa unang pasok pa lamang po namin sa opisina, nakaramdam na ho kami na talagang ipepending kami. Sa regular process po kasi ng pagpapareceive sa isang opisina o sa isang munisipyo, napakabilis po niyan I-receive lang naman po yan, di po ba? Pero during that moment, nagtaka kami bakit sobrang tagal, as in sobrang tagal. So inuurasan ko, nung nakaka 10 minutes na, tinanong ko na po yung babae na pinag-aabutan ko ng paparisiban at sabi ko, paano ba yung proseso nila sa pagre-receive? Bakit napakatagal? Kasi kako may hinahabol pa ho kaming oras. So, ang sagot niya sa akin, hinihintay pa ho kasi namin si Sec
Kasi primero, ang sinabi, merong meeting. So sige, hintayin natin. So pumasok po siya dun sa kabilang kwarto. Nagtagal po siya dun ng siguro mga less than 10 minutes. Then pagbalik niya, umupo siya, inayaan ko lang. So after another 10 minutes, tinanong ko na naman po na ganito ba talaga yung proseso nyo dito? Kasi nagtataka lang kami, bakit ipapareceive lang napakatagal? Sabi kong ganon. So that moment, sabi niya, sir, pasensya na po kayo kasi po hindi po ako yung nagre-receive niyan. Sabi ko, kung hindi ikaw nagre-receive, bakit ikaw yung tinuro dito? Bakit napakahirap para sa'yo kako na tanggapin yan, i-receive mo lang naman yan. Then you can give it to the mayor. Sabi ko. So, sa punto po na yon, dahil alam ko naman po na siya lang ay napag-uutusan, naghintay na naman po kami ng maybe mga more than 20 minutes. So hanggang sa pumasok na nga po yung HR nila. I can mention the names but wait lang po kasi kinuha ko. Tignan ko lang po kung na-send na sa akin. Hindi pa na-send. So anyway, nagpakilala po siya na siya daw po yung HR ng kanilang munisipyo. Pero bago po yon, pagpasok pa lang po niya, ramdam nyo na ho na meron na kaagad na komosyon. Bakit po? Sinino niya po lahat nung naandoon sa loob ng kwarto na yon. So habang sinisino niya, yung iba po doon, may mga nagte-text, siguro na paranoid yung tao, no? Pinagsasaway niya po yon. Meron pa hong moment na parang nakita ko, inagaw niya pa yung cellphone Sabi ko, ay bawal yan, bawal mag-camera dito, ganyan-ganyan. Ikaw lumabas ka, pinapalabas. So nung nakita ko pong ganun yung inaasta niya, at hindi niya ho alam na ang kasama natin is yung iba doon, members of the media, tumayo na po ako. Sabi ko, sir, mawalang galang na, mga kasama ko ho yan. Bakit ho ba parang natetense tayo? Magpapareceive lang naman kami. So sabi, hindi kasi bawal kasi yung kwan dito Bawal yung nagka-camera dito, nagbibideo. Sabi ko, hindi naman po nagbibideo yung mga yan. Tsaka yung mga yan, kasama ko po yan, magpapareceive lang kami. So that time, umupo na po siya. Halata po na siya ay tensyonado, mataas po yung boses niya, at ito pong authority to use property, ayaw niyang i-receive. Sabi ko, ano po ba yung dahilan and what's so special about the authority to use property na ayaw niyo pong i-receive? Ano bang meron dyan? So, sabi ko, wag na po tayong maghugas ng kamay dito. Alam naman po namin na hindi niyo kami bibigyan ng permit. Ngayon, kami, pumuproseso po kami. Kaya po, nagpunta kami dito para magbigay sa inyo ng karagdagang dokumento bilang katibayan po at patunay na yung may-ari po, meron po kaming napagkasundo ang kontrata dyan na gagamitin namin yung pwesto na yan. So, ang sabi ko pa po sa kanya, kung ayaw nyo pong i-receive yan, baka po pwedeng bigyan nyo kami ngayon na explanation letter kung bakit po ayaw nyo kaming bigyan ng permit at ayaw nyong i-receive ang sulat na ang mga additional documents na pinapareceive po namin sa inyo. So, napilitan po siyang i-receive. Actually, napilitan siyang i-receive at good thing na din, blessings in disguise, meron din pagkakamali dun sa address. Ito po yun mga kasama. Siya po mismo ang nag-correct. Nandito pala yung pangalan Sorry po. Siya po mismo yung nagsulat at nag-correct. Ang pangalan niya po ay si Mr. Orly Di Guzman? Oo, Orly Di Guzman, isa po tong dating konsehal. Pero that moment, ang pakilala niya po sa akin, siya po ay ang HR ng kanilang munisipyo. So, ganun pa man, nung nireceive po nila ito, humingi po kami ng dispensa at nagsalita po tayo, na alam po namin na pressure po kayo dito. Alam po namin na ang pagdaraos ng gaganapin naming rally is medyo napakabigat para sa inyo. Pero ganun pa man, sinisiguro po namin sa inyo na kami naman po, hindi naman kami komunista, hindi kami terorista, at lalong-lalong hindi po kami kalaban ng gobyerno. Nais lang ho nating ipahayag ang damdamin ng taong bayan through TAPS Coalition. Inisa-isa ko pa ho yun, transparency, accountability, peace, and security. So after po nun, umalis na po kami. Then, afterwards, noong pong araw ng, check ko po para mas sigurado tayo. Okay. Noong araw po ng same day, between 4 to 5 p.m.,
Between 4 to 5 p.m., may tumawag po sa akin ng 3 beses. Siya po is coming from the